Si David at Goliath. Isang kwento ng pananampalataya. Lahat tayo may Goliath. Hindi lahat ay higante. Hindi lahat ay may espada. Minsan, ang Goliath natin ay ang takot, problema, o panghihina ng loob. At ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang istorya. Istorya na magpapaalala sa atin na hindi ka maliit kapag ang Diyos ang kasama mo. Story time. Noong unang panahon, ang Israel at ang mga Piliseo ay nagharap sa digmaan. Sa gitna ng dalawang bundok, naroon ang isang malawak na lambak. Isang lugar na puno ng tensyon, takot at katahimikan. Araw-araw mula sa kampo ng mga Pilisteo, may isang lalaking lumalabas. Matangkad, malakas, nakakatakot. Ang pangalan niya ay Goliath. Hinamon ni Goliath ang mga taga-Israel na isang lalaban sa kanya. Kung matalo siya, magiging alipin sila ng mga taga-Israel. Ngunit kung mananalo sila, magiging alipin nila ang Israel. Sa tuwing maririnig ang tinig ni Goliath, ang mga sundalo ng Israel ay nanginginig din sa takot. Walang gustong humakbang palabas. Walang gustong lumaban. Kahit si Haring Saul, ang pinuno ng Israel, ay nawalan ng lakas ng loob. Araw ang lumipas, naging linggo, hanggang sa umabot ng 40 araw. At sa bawat araw, lalong lumalaki ang takot. Isang umaga sa malayong bukirin, may isang batang pastol na nagbabantay ng mga tupa. Siya ay si David, bunsong anak at sa magkakapatid. Hindi sikat, hindi sundalo, ordinaryong bata lamang na may pusong nagmamahal sa Diyos. Inutusan si David ang kanyang ama na dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid na nasa digmaan. Masunurin si David, kanyang iniwan ang kanyang mga tupa at naglakbay siya patungo sa kampo. Pagdating niya sa kampo, narinig niyang muli ang sigaw ni Goliath. Nakita ni David na walang gustong lumaban kay Goliath. Pero hindi siya nanahimik. Nagtanong siya na bakit walang lumalaban o malakas ang loob na lumaban kay Goliath at bakit nila hinahayaang lapastanganin ang Diyos. Nakarating kay Haring Saul ang tapang ni David at sinabi ng hari sa kanya, siya ay bata, si Goliath ay higante. Sabi ni David, siya ay pastol. Kapag may mga leon o oso na gustong umatake sa kanyang mga tupa, ipinagtatanggol niya ito at inililigtas siya ng Diyos. At alam niya na ililigtas din siya ng Panginoon. Nakita ni Haring Saul hindi ang lakas ni David, kundi ang kanyang pananampalataya. Isinuot ni Haring Saul ang kanyang baluti kay David, ngunit mabigat at hindi akma. Ngunit ipinakita ni David na ang kanyang sandata ay tirador. Nagharap si David at si Goliath at naglaban. Espada at sibat laban sa tirador ni David. Ilang sandali, tahimik ang lahat. Tinamaan sa noo si Goliath at bumagsak sa lupa.
Walang makapaniwala na ang higante ay natalo. Ang hukbo ng Israel nagsigawan, ang takot ay napalitan ng pag-asa. Ang pangamba ay napalitan ng tapang. Sa araw na iyon, natutunan ng lahat na ang tunay na laban ay hindi nasusukat sa laki ng katawan, kundi sa tibay ng puso at tiwala sa Diyos. Ang tunay na laban ay hindi espada, kundi pananampalataya. Isang maliit na hakbang ng tapang ay kayang baguhin ang kwento mo. Hindi mahalaga kung paano ka nakikita ng mundo. Ang mahalaga ay kung paano ka nakikita ng Diyos. Sa bawat gulayat ng buhay mo, may David na handang manalo. Walang sitwasyon ang higit sa kapangyarihan ng Diyos.